Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlog. Ang ating pong pag-uusapan for today ay yung paano ba ginagawa ng Panginoong Hesus ang pagtulong sa ibang tao. So ang purpose po niya, bakit po siya bumaba dito sa lupa para hanapin at iligtas sa mga naliligaw. So habang nandito ang Panginoong Hesus nung time na siya po ay naging tao, paano ba siya tumulong? Paano ba yung ginawa niya? Kasi kailangan natin makita ano ang ginawa ng Panginoong Hesus para meron tayong tutularan? So, Jesus Ministry, it is our model. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayong series na ito na kung saan titignan natin kung paano natin gagayahin ng ating Panginoong Hesus sa pagtulong sa ating kapwa. Basahin po natin itong Luke 4, verse 18 to 19. At ito rin po ay matatagpuan nyo sa Isaiah 61, verse 1 and 2. So, dalawang verses po ito. Meron sa New Testament, meron din sa Old Testament. So sabi dito, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim freedom for the prisoners, to recover the sight of the blind, to release the oppressed, and proclaim the year of the Lord's favor. So ito po ang sinabi ng Panginoon dito sa Bible na kung saan the Spirit of the Lord is on me. Sino po ang tinutukoy dito? Even nung panahon ni Isaiah, tinutukoy na rito ang Panginoong Hesus. Ang Espiritu daw ng Diyos, ng Ama, ay nandoon kay Hesus. At inanoint daw siya para saan may purpose po ang pag-anoint ng ating Panginoon kay Hesus Kristo. At doon nga po, nabanggit po kanina doon, uh, to preach the good news to the poor, to send me to heal the brokenhearted, to proclaim freedom for the prisoner, to recover the sight of the blind, and to release the oppressed, and proclaim the year of the Lord. So, sino-sino ba ang tinutulungan ng Panginoong Hesus noong time na nandito po siya sa lupa? So, yan din po yung ating tutularan, mga kasama at mga kapatid. Ang pagtulong po sa ating kapwa ay galawa din ng binigyan tayo ng example ng Panginoong Hesus. So, titingnan po natin ngayon, sino-sino ba itong mga taong ito na nasa paligid din natin ngayon na akala natin normal lang. Pero ito pala ay pinapakita na ng Panginoon na same din nung panahon niya nung siya ay naririto sa mundong ito 2,000 years ago. Ganoon din po pala, mayroong mga taong ganyan din sa panahon ngayon. So makikita po natin sa series na ito kung ano po ang mga bagay na paano tayo makaka-help o makakapagmahal sa ibang tao. So number one, sabi yan sa ating pong binasa sa Luke 4, ay yung pong mga mahihirap, yung poor. So sila po yung mga tao, mga kulang sa mga bagay-bagay po. So ano po yung mga types ng pagkukulang ng mga tao? Meron po akong tatlong bagay na kung saan may kakulangan po ang mga tao po sa ating lipunan. Ang number one po yung mga poor people ay hindi lang po yung mga mga material poverty. So number one is material poverty. So meron pong tatlo yan, material poverty, the moral poverty, and the spiritual poverty. Ulitin ko po. Ano ba itong mga mahihirap nito? Number one is yung material poverty. Number two is yung moral poverty. Number three is spiritual poverty. So sila po yung nasa ating kapaligiran. Sila po yung maaaring kabilang po tayo dyan. Maaaring yung mga kapitbahay natin kabilang dyan. Yung mga classmate natin, mga kasama natin sa trabaho. Hindi po natin masasabing puro material o financial lamang po ang kahirapan. May other poverty rin po. Yung moral and spiritual poverty. So ano ba 'tong material poverty? Ito yung mga tao na may kakulangan sa pananalapi lagi. So sila po yung mga kulang, sinasabi nila kahit na anong sinasahod po nila o meron silang sinasahod o wala, sila daw po ay laging may kakulangan. So ayan po ay tinatawag nating material poverty, laging kulang sa pananalapi, panggastos. Ano naman yung moral poverty? Ito naman daw po ay yung mga kulang sa mga integridad. Ito yung mga kulang na kaalaman kung ano ang tama't mali. Oo, akala ko nga rin po nung una ay normal lang pala yun, hindi pala. Yung pala ay may kakulangan. Kaya po pala ang ating gobyerno, na ang society po natin, ay talagang pinupush nila ang lahat ng tao ay magkaroon po ng pag-aaral. Tayo po ay nagkaroon na ng libre po ang mga kolehiyo ngayon dahil nga po naglabas na ng batas ang mga college po sa State University ay libre na. So may mga options na po ang mga kabataan natin na sila ay pumasok ng libre. Simula elementary, government school po ito ha. Elementary, high school, and college po. And to God be the glory, dumami po kasi nung araw, iilan lamang po nag-offer ng mababa ang tuition fee sa mga government schools or universities. So, purihin ng Panginoon because of this, uh,
knowledge nito, academic knowledge nito, nagkakaroon po tayo ng magandang moral ang mga society po natin. Kakaunti na po ang nagkakaroon ng kaalaman na, ay, mali pala ito, ay, tama pala yun. Because ignorance of the law excuses no one. Yan din po ang kailangan din ng society. Hindi po, kaya encourage po natin ng mga kabataan na sila po ay mag-aral para alam nila kung ano ang tama at mali at kung ano yung nararapat bilang isang mamamayan ng ating pong bansang Pilipinas. So yan po yung moral poverty, meron pa rin po, marami pa rin po ako nakikita na sila po ay kulang sa mga kaalaman, kulang po sa integridad. Kaya po madalas na po ang ating society ay hindi na nga po ganun ka um, nagmamahal sa integrity, no po. Wala na mga, basta mabuhay na lang sila kung paano nila mabubuhay. So kahit na mayapakan nilang ibang kapwa natin. So dapat po magkaroon tayo ng kaayusan. Napakaganda po ng tayo po ay nagmamahalan at nagtitingin na sa isa't isa bilang mamamayan. Amen po ba dyan? So ang susunod po yung spiritual poverty, ito naman po yung mga tao na hindi nila nakikita yung plano ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay. So nabubuhay sila, sabi po nila, gigising sa umaga para mag-aral, magtrabaho, tapos iikot lang po ang cycle ng buhay, tapos pagdating ng pagtanda, sila ay mawawala sa mundong ito. So nakakalungkot po, hindi nila alam yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi nila alam kung bakit sila nilikha ng Panginoon dito po sa ibabaw ng mundong ito. So lahat po tayo ay merong plano. Lahat po ng kasangkapan, lahat po ng mga bagay sa mundong 'to ay meron pong purpose yan. Gayon din ang tao po. May purpose po ang bawat isa sa atin. So, nais po ng Panginoon, makita po natin yan, malaman po natin yung kahalagahan yan. At kung bakit po natin binablog po ito para makita po ng ibang tao rin na sa pamamagitan po ng mini vlog pong ito ay makita po ng ibang mga tao yung purpose nila sa buhay. So, yung pong planong yan ng Panginoon, may kakulangan po, yan mo tinatawag nating spiritual poverty. Pero yung alam nila yung plano ng Diyos sa kanilang buhay, na kung saan ito po ay napupulfill nila. Alam niyo po, temporary lang po kasi ang buhay natin sa mundong 'to. So, meron pong next life. So, yan po yung pine-prepare po natin. So, yung pong next life na yan, I believe, yung experiences natin dito sa temporal life na ito ay magagamit din natin sa ating eternal life. So, yan po yung number one po natin kung sino-sino po yung tinutulungan ng Panginoong Hesus. Ang number one po ay ang mahihirap na nasa lansangan po yan, nasa kapaligiran po natin na mahihirap. Ang pangalawa po ay mga broken-hearted. So, gusto ng Panginoon tayo din po ay i-reach out natin ang mga broken-hearted, yung mga taong pinabayaan, yung people let you down, o yung mga taong nasaktan, yung mga taong may damdamin na mabigat ang kanilang damdamin po. Sa panahon ngayon, napakarami pong mga taong depressed, mga taong frustrated, mga taong disappointed, mga punong-puno po ng stress at lahat po ng mga bagay na negatibo. At yung po mabigat po ang kanilang pasanin sa balikat, mabigat ang kanilang damdamin, yan po ay mga taong broken-hearted. So ang sabi po ng Bible yan, encourage po natin sila, i-build up natin sila, tulungan natin sila. Gayon din kasi ginawa ng Panginoong Hesus yan. Pinuntahan niya ang mga broken-hearted na mga tao, pinuntahan niya ang mga depressed na mga tao, yung mga rejected, di ba? Pinuntahan po niya yan, at yung mga may sama ng loob, yan po yung mga broken-hearted po. Kaya po, ang sabi nga po, pag may sama ng loob, magpatawad. So, may mga tao po talagang ganyan na hindi po sila ay madaling magpatawad, honestly. Hindi po madali yan. Napakahirap po magpatawad, pero sabi ng Panginoon, kailangan natin magpatawad. Doon sa sama ng loob natin, palayain natin ang ating sarili. So, naniniwala ako, maaaring ikaw na nanonood sa akin ngayon, sumusubaybay, ay, ikaw ay nakaranas ng hurt. Ikaw ay nakaranas ng kapighatian. Ikaw ay nakaranas ng kung anumang bagay na merong masakit sa iyong damdamin. So, ang nais ng Panginoon, ikaw ay pagalingin. Hindi lamang pisikal mong katawan, hindi lamang ang iyong mga bulsa, ang iyong buhay, kung hindi lalo-lalo na ang iyong puso. Pusong nasugatan. So, yan po ang gusto ng Panginoon na pagalingin at lapitan. At ang pangatlo naman po, ay ito yung mga imprisoned. Sa panahon natin ngayon, marami pong nakakulong. So mga may rehas po, no? Sa mga city jail, sa mga National Bilibid Prison, may mga nakakulong diyan. Pero alam niyo po ba, hindi lang po sila yung physical na nakakulong. Marami rin po ang nakakulong sa mga bagay-bagay po. Especially, akala po natin, sino po ba yung ibang mga nakakulong yan? Yung mga addict po. Yan po ay nakakulong sa kanilang pong
sitwasyon sa buhay po nila. Yung mga merong, secret sin, nakakulong din po sila diyan. Yung mga ignorante, ang mga ignorante sa buhay-buhay po, lack of knowledge and lack of education po, yan po ay nakakulong, hindi sila makagalaw po. At, yung meron pong takot, yung takot sa buhay, yan, na ayaw nilang lumapit sa Panginoon, gusto nila yung lumalayo po. I-explain ko po 'to, sa susunod na panahon sapagkat kulang na po ang aking oras po sa araw na ito. So, pagpatuloy niyo pong subaybayan itong series na ito na kung saan papaano ba tinutulungan ng Diyos ang mga tao. Yan din po ang ating tutularan. Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga tinuturo sa amin. Hayaan po ninyo ang panibagong series na ito na kung paano tumulong ang Panginoong Hesus nang habang siya'y nandito sa lupa ay matularan po namin, Panginoon. Tunay nga, Lord God, we must be Christ-like, Lord God. And we pray through your help, mangyayari po ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord. Amen and amen. So, kita-kita po tayo sa susunod. Antabayanan po ninyo itong series na to at napakaganda po ng matututunan po natin. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos.